nasakupin at angkinin ang kabuuan ng South China Sea. Kasama na din dito ang West Philippine Sea. China, nagbantang bobobay ulit ng tubig ang mayayabang na Pilipino. Pangulong Marcos Jr. dineploy na ang lahat ng barko sa West Philippine Sea. Walang ititira sa daungan. China, tinawag na teritoryo ang Skoda. Sa kanila nga ba talaga yan? Tara, pag-usapan natin ang mga yan. Chinese spokesperson pinagbantang muli ang Pilipinas. Hindi maawa ang China at hindi daw magdadalawang isip na bombahin ulit ng water cannon ng mga Pilipino fishermen. Yan ay kung illegal daw tayong mangingisda sa teritoryo nila. Oo, teritoryo daw ng China ang Skoda Shoal. Dagdag pa ng Chinese spokesperson, wala daw pinagsisihan ang China sa ginawa nilang pambobomba. Ang pag-atake daw na ginawa ng CCG ay naaayon sa batas at international law. Illegal fishing ang ginagawa ng Pilipinong mangingisda. May karapatan daw silang palayasin tayo. Kung ayaw daw ng Pilipinas maulit ang pambobomba, lumayas daw tayo sa teritoryo nila. 采取必要处置措施，维护自身领土主权和海洋权益，合理合法，专业克制，无可非议。菲方应该立即停止侵权挑衅和煽宣炒作，停止无休止的上演自编自导的海上闹剧，不要挑战中方维护自身主权和权益的坚定决心。Kasinungalingan mga pinagsasabi ng China. Ayon yan kay Maritime Council spokesperson, ang Skoda Shoal daw ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pasok sa 200 nautical mile EEZ ng ating bansa. Tayo ang nagsasabi ng totoo at ang China ang purong kasinungalingan lang ang sinasabi. Hindi daw teritoryo ng China yan. Illegal ang kanilang presensya sa Skoda Shoal at wala silang karapatang legal base sa international law na magpatupad ng tinatawag nilang control measures. Ang kanilang presensya sa shoal ay nagpapahiwatig pa din ng kanilang ambisyon na sakupin at angkinin ang kabuuan ng South China Sea. Kasama na din dito ang West Philippine Sea. Ang gobyerno po ninyo ay mananalig at ipaglalaban sa inyo, ang inyo at ating karapatang soberanya at jurisdiksyon sa ating teritoryo sa West Philippine Sea sa anumang legal at mapayapang pamamaraan. Hangad din namin ang inyong pangkalahatang kaligtasan habang kayo ay nasa karagatan. Ipinag-utos na nga ni Pangulong Marcos Jr. ang deployment lahat ng barko ng Pilipinas, mapa-Philippine Navy warship, Philippine Coast Guard ship at BFAR vessel i-deploy lahat. Yan ay para masigurado ang proteksyon ng mga Pilipinong mangingisda. Inihiyag yan ni Palace spokesperson Attorney Claire Castro. Ginawa nga ang desisyon matapos ang pahayag ng Chinese spokesperson na hindi nga magdadalawang isip na ulitin ng China ang pambobomba. Noong una po nasabi na po ng DFA na kinokondem po natin ang nasabing insidente at nakausap po mismo natin si Commodore Tariela at ang pinagbilin po at ang direktiba ng Pangulo ay unahin ang kaligtasan ng ating mga kababayan, ang mga mangingisda na minsan ay nanganganib ang kanilang buhay. At pinag-utos din po na magkaroon ng deployment sa mga strategic location para mabantayan at mabigyan proteksyon ang ating mga mangingisda. At sinusuportahan po ng Pangulo ang pagbili ng mga Coast Guard vessels para mas marami po na makapagbantay din po sa ating interes at interes ng ating mga kababayan. At ito po ang panahon upang ang bawat Pilipino ay magkaisa, iangat ang interes ng bansa natin, iangat ang interes ng kapwa Pilipino natin. Ang kaso kahit i-deploy lahat ni PBBM ang mga barko, kulang na kulang pa rin yan at hindi sapat ang pwersa laban sa China. Sana lang talaga ay hindi na maulit ang kaharasang nangyari sa mga mangingisda. Kayo, ang masasabi nyo sa aksyon ni PBBM? Ikomento sa baba ang inyong saloobin.